ngayon, magpe-prepare kami ng kung paano gumawa ng binungor. Ayan. So, we will show you later how to prepare yung mga ingredients. Ayan. So, tara na, di ba? So, a short explanation pala tungkol sa binungor. Yung binungor na ito is tinatawag ng mga Ilocano at saka mga taga-Kalinga na uri ng pagkain o viand. Viand na pinaghalo-halong kalabasa, rabong, Taiwan, puso ng saging, and then syempre yung niya, nagpapasarap is sichut. Ang tawag namin sa sili ay sichut in Kalinga. Yun lamang po, at saka inenekus-mekus natin siya. Actually, this is just a preparation and just a short explanation kung ano yung binungor. Ayan. Ayan, so ito yung preparation ng rabong pasinan. Ito naman yung pinatawag namin na Taiwan. Ito yung kalabasa. Saka ito yung puso ng saging. At ito yung sili. Ayan, masarap to. At ito yung tinatawag namin na kiniling. So dito, habang naglilinis kami ng puso ng saging, nagchismisan muna kami. Siyempre, chismis is live. Dito naman, ginagayat namin para mina ang aming kalabisa. And so we will update you later kung magluluto na kami. Okay? Ayun, so dito pinapakuluan namin yung Taiwan para matanggal yung dilan-dilan niya. At syempre, pati yung rabong natin, papakuluan natin siya para lumambot. Bago natin i-mix o i-nekus sa ating baking ingredients namin. Habang inaantay natin kumulo yung ating rabong, ayan, nagagayat muna siya ng karne na pampalasa. I-nekus din natin mamaya. Ayan, kumukulo na ng ating rabong. So, meaning lumambot na yan ito. Pwede na yan. Ayan, nagagayat na din siya ng onion at saka garlic para mamaya. Pangkisa mamaya. Okay, so isinalang na natin ang ating siriyasi. Siriyasing malaki. Lalagyan na natin ng mantika. Ayun, mantika. Lagay natin yung onion at garlic. Medyo mainit na ang ating mantika. Antayin natin yung mag-golden brown. Pag nag-golden brown na siya, ilagay na natin yung pamienta. Kahit anong pamienta pwede, pero yung turog yung ilagay namin. Ilagay na rin natin yung karne kung mainit-init na din yung mantika natin. Pagkatapos, inekus-nekus natin siya para mainit siya sa ating pamienta. Pag mag-golden brown na siya, ilalagay natin yung ating rabong o pasingan. Saka natin siya inekus-nekus para pumasok yung lasa. Sabay na rin natin ilagay ang ating puso ng saging para magsabay sila ng ating rabong na maluto mamaya. At lagyan na rin natin siya ng tubig at antayin natin siyang kumulo. Ayan, kumukulo na siya. So, titimplahan natin siya ng asin at saka ng betchin. Nasa inyo na yun kung ano ang panlasa ninyo. Kung ilang spoon ng asin ang ilalagay nyo. Since marami ang aming rabong at saka yung aming puso ng saging. Siyempre, lalagyan natin siya ng large amount. Saka natin siya i-make-use again. Para kumapit yung lasa ng ating asin at saka betchin at saka ng magic syrup. Saka natin siya takpan.
Antayin natin kumulo. Pag kumulo na siya, ilagay na din natin ang ating calabaza. Pangpaalas ng mapa. Unang Tagalog. Abay na, bay natin maluto ang ating calabaza. Ayan. Nagluluto na din si Ana. Ang sarap naman ng sinihan. Sabay na rin natin ang ating Thaiwen. Ang ating Thaiwen. Ayan. Tapos ilalagyan natin ulit ng tubig. At antayin na rin natin siya. Megus muna natin siya. Diba? Habang nag-aantay tayong maluto ang ating ulam, ayan, nagsanggulan muna ang dalawang kaig. Ayan, kumukulo na siya. So, imegus-megus natin siya. Tapos, nalagyan na pala siya ng sili. Yung siling ginamit natin ay yung sili na galing sa lupa. Inaya to. Ang takpan. Ulit. Ayan, so ito na ang ating finished product. Our binungor. Okay, so magkakaroon tayo ng feedback later. Ayan. See you later sa feedback. Bye! Hi! So ito na yung feedback natin sa ating binungor. Ayan. Wow! Ang sarap! Nakmakonsili na! Tamang-tama yung timbra at saka yung anghang. Ano masasabi mo sa binungor natin? Sarap! Okay. What can you say about our binungor? Ha? Doon! Sige, anong masasabi mo sa ating binungor? Ambers! Nagasang. Naimas. Dati narabasa na. And naman po, see you again in our next vlog. Bye!